Ating basahin ang talatang batayan para sa pamamahayag ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Muli kong babasahin bilang karugtong ng ating aralin pagkain sa nakaraang unang linggo nitong buwan. Ang sabi sa 1 Kabanatang 10, talatang 11, Ako nga ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Dagdag nawa ng Panginoon ang kanyang pagbabasbas sa atin sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Ang mga salita na mamumutawi nawa sa bibig ng iyong lingkod, Panginoon, ay maging karapat-dapat. Salamat po sa pagkakataong muli kami itinipon mo sa dakong ito upang sa gayon ay pakinggan namin ang iyong tinig na mangungusap sa amin. Dinggin nawa namin ang iyong tinig, kagaya ng mga tupang dumirinig ng tinig ng kanilang pastor. Masumpungan nawa namin, Panginoon, ang iyong mga salita na siyang kailangan namin sa buhay na ito, magiging gabay sa aming patuloy na paglalakbay sa buhay. Iyon nawang basbasan kami, Panginoon, sa aming pakikinig, gaya ng iyong sinabing higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa iyong mga salita. At ito po ang aming dalangin. Amen. Karugtong ng ating nakaraang aralin na pagkain, itong paksang ating pag-uusapan. Sa nakaraan nating aralin na pagkain, na pinamagatang ligtas na ligtas, kagandahan ng kabutihan. Tinalakay natin ang kaugnay sa kagandahan ng kabutihan ng Panginoon. Kung gaano katotoo na ang Panginoon ay mabuti. Gaya ng mga paulit-ulit na binabanggit sa maraming bahagi na mababasa sa Biblia, ang Panginoon ay mabuti. The Lord is good. Ngunit sa ating pagwawakas sa nakaraan, naiwan sa atin ang dalawang katanungan. Batay sa dalawang ulit na pagbigkas ng ating Panginoon nitong kanyang pananalita ng pagpapakilala na inangkin sa kanyang sarili, nang tanging kanyang sinabing, Ako nga ang mabuting pastor. Ego eimi o poimen o kalos. Yung pananalita ng pagpapakilala ni Jesus kung sino o ano nga siya, ay paksang lubhang ating minamahalaga at ibig na mapagunawa. Sapagkat sa pamagitan ng lubusang pagkakilala kung sino o ano itong si Jesus, ay lalong mapapagyaman ang ating relasyon sa Panginoon, na siyang ating batayan na katuruan sa kawan ng Panginoon, ang relasyon sa Panginoon. Dalawang katotohanan o katanungan ng ating naiwan sa pagiging mabuting pastor ng Panginoon sa kanyang mga tupa, sa kanyang kawan. Una, sa 1:11, ang sabi ng Panginoon, Ako nga ang mabuting pastor, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa.
Kaya ang katanungan natin ay paano totoo na inuukol ang tungkol sa kanyang kabutihan. Ang kabutihan na tinutukoy natin ng Panginoon ay ang pagpapamalas ng kanyang pagliligtas. Ikalawang katanungan na naiwan sa atin ay kangino totoo na iniukol ang tungkol sa kanyang kabutihan o pagpapamalas ng pagliligtas. Ang kasagutan sa 1 Jes 14 na inulit ng Panginoon ang ganitong kataga. Ako nga ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Kung liliming mabuti, ang payak na pangungusap, kung tutuusin, na binigkas ng ating Panginoon, ako nga ang mabuting pastor. Sa kadalasan at karaniwan na nating itong naririnig, ay marahil ay hindi natin lubusang napapagunawa ang ibig ipahiwatig ng Panginoon. Bakit iginigiit niya na siya nga ang mabuting pastor? Maliban sa kanyang pambungad na pangusap na sinabi niyang, ako nga, ating napag-usapan sa nakaraan kung paano itong pagsasabi niyang, ako nga, ego, eimi, sa Grego, o katumbas sa Ebreyong haya, na nagmula doon sa pagpapakilala ng Panginoon ng pagkakakilanlan sa Kanya sa Exodo 3:14 kay Moses nang sinabi niyang, Eye, Asher Eye, I am that I am. Nagugat doon sa saltang Eye o Eya o Ya, ang pangalang pagkakakilanlan na ngayon ay binibigkas na Yahweh. Nang sabihin ito ng Panginoon na ako nga, ito po ay isang matibay na pagpapatunay kung sino o ano nga si Jesus. Nabanggit ko sa nakaraan na sa ating kapanahunan, ang nakakalungkot na bagay ay kung bakit kahit na sa mga kapulungang Kristyan na ay para bagang bumababa at nawawalang halaga itong si Jesus. Hindi sana nakakalungkot kung ito'y nangyayari sa mga hindi mananampalataya. Ngunit sa mga mananampalataya ng sinasabi ng mga Kristiyano, kung bakit ngayon ay mas lumilitaw ang pag-aalinlangan at pinagtatalunan pa ang pag-usapan kung itong si Jesus, ito nga ba ang kanyang pangalan? Kaya ating pinag-uusapan ang paksang ito sa ating aralin na pagkain, sapagkat napakahalaga nito sa atin bilang mananampalatayang Kristiyano. Dahil si Jesus, sa kanya natin itinutuon, ibinabaling ang ating pansin. Kagaya ng sinasabi ng Hebreo 12:1, na ang masdan ay si Jesus. That we look unto Jesus. Siya ang ating tinitignan, minamasdan, sapagkat siya ang pinagmulan at maging ng kawakasan ng ating pananampalataya. Kaya't lubang mahalaga ang mga paksang ating pinag-uusapan na makilala natin ang lubusan nitong si Jesus o siya. Na sa mahabang panahon, 1,000 taon, ang katanungan na hinahanapan ng kasagutan ay, who is this Jesus? Sino nga ba talaga itong si Jesus?
At sa ating sunod-sunod na pagtalakay, kaugnay ng pananalita ng pagpapakilala ni Jesus na kaangking sariling inangkin niya kung sino o ano siya, na sinasabi niyang, ako nga, I am. Sa atin, marahil ay hindi ito gaanong parang walang dating. Ngunit, noon sa mga kaharap ni Jesus, nang sabihin niyang, ako nga, I am, ego eimi. Ito'y hindi magangang salita para sa nila. Katunayan ng mga Hudyo na nakakaintindi, ang mga Hudyo na nakakaunawa ng kanyang sinalita, ay nagsigdampot ng bato. At bakit sila kailangan magsipagdampot ng bato? Sapagkat yan ang itinatakda sa kautusan ng sinuman. Sinuman ang magbabanggit ng pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan, tinuturing nilang nangangailangan ng kaparusahan ng kamatayan at ang pagpaparusa sa noong panahon ay ang pamamagitan ng pagbato. Sa tingin nila ang narinig nila mula kay Jesus ay isang pamumusong, isang katampalasanan sapagkat ang sabi nila ay, papanong ikaw ay isang tao lamang at ipinapantay mo ang sarili sa Diyos. Naintindihan nila ang ibig sabihin ng Panginoon Jesus nang sabihin niyang, ako nga, I am. Di ba, napagdaanan natin tinalakay, nakalimutan na tayo dito sa pito itong 7 I ams. 7 I am statements, 7 wika, parang ng pananalita ni Jesus. Napagdaanan natin ang isa doon na nung siya'y akmang dadakmain at uliin, nahanap nila sino si Jesus. Hindi ba nang sinabi niya, ako nga, I am, nagsipagbuwal ang mga maraming sundalong humuhuli sa kanya. Gaano ba kakapangyarihan yon? Yung saltang ako nga. Mga kapatid, hindi biro-biro ang pag-angkin ng ako nga, sapagkat maliwanag sa mga nasusulat, ito ang pangalang pagkakakilanlan magpakailanman na pinakilala ng Diyos. Kay Moses, nang tanungin siya, ano ba ang iyong pangalan? At sa pagsunod-sunod na mga pananalita ng pagpapakilala ni Jesus na siya nga ang ako nga, itong 7 pananalita ng pagpapakilala ay malaking kinalaman kung bakit siya'y naparito. Anong kadahilanan at siya'y naparito? Ano ang kanyang nagampanin? At yan ang bahagi ng paksang ating pag-uusapan. Bagamat tayo ay mananatili na susuri dito sa napakapayak na pangusap, ako nga ang mabuting pastor. Ngunit, kagaya ng aking nabanggit sa nakaraan, ay maraming lihim, o kung hindi man lihim, ay maraming malalaking katotohanan ang nasa likuran ng kanyang sinalitang siya nga ang mabuting pastor. Nabanggit ko nga na sapagkat siguro nasanay na tayo na palagi nating naririnig yung mabuting pastor, ay
Parang naging pangkaraniwan na lamang sa atin to. Ngunit, noong mga panahon, sa kasaysayan ng kaganapan ng pamumuhay ng mga mananampalatayang Kristiyano, mga unang Kristiyano, na nangabuhay sa napakahirap na kalagayan sapagkat higit sa lahat sila'y mga pinipigati. Kung meron sigurong maaaring sabihin sa salitang Kastila na maltratado, yung mga taong naging pinakamaltratado, yung mga taong talagang kinastigo, mga taong pinerwisyo, mga taong pinigati. Yung salitang pigati sa Grego ay lipsis. Na ibig sabihin na parang isang batong malaking binabagsakan upang madurog. Halos napakahirap na ilarawan ang naging buhay ng mananampalatayang Kristiyano. Na kung ihahambing sa panahon natin ngayon, baka akmang sabihin sa atin ang kasabihang Pilipino, balat sibuyas. Balat sibuyas ang mga mananampalataya sa panahon natin. Makanti lamang ng hindi pa man nga pighati eh. Kasi pighati, yung talagang babagsakan ka ng mabigat na bato upang ikaw ay durugin mo sa akin, bitawan mo lamang at talikuran si Kristo Jesus. Itapon mo lamang ang iyong pananampalataya, iwanan mo. Si Kristo Jesus. Tayo sa panahon natin, hindi tayo nagdurusa ng mga ganong mga pangyayari. Minsan ay magagaan lamang na mga pagsubok ang mga pinagdadaanan. Mga kaunting mga suliranin, nangawawala sa Panginoon ang marami. Madaling magtampo sa Panginoon. Madaling maghinakit. Ang larawan ng mabuting pastor, ang nagbigay ng buhay na pag-asa sa mga sinaunang Kristiyano. To live in those ancient days, ang sabi nga ng isang manunulat, is to live as if there is always a sword of Damocles hanging over your head. Niyog na ito sa kasaysayan ng isang emperor. Yung sword of Damocles, yung tabak ng Damocles ay parang isa itong tabak na nakabitin lamang ng sinulid sa isang ulunan, anumang oras ay maaari itong malagot at makapamuksa. Ganon din nilarawan ng buhay ng mga mananampalatayang Kristiyano noong unang panahon. Ibig sabihin ay nakaumang palagi ang kamatayan nang dahil sa kanilang pagtatapat kay Kristo Jesus. Hindi maliliit ang mga balakid sa kanilang pagsunod at paglilingkod kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Saksi ang kasaysayan ng kanilang mga pinagdaanan kung paano dinilig ng dugo ng mga naging martir na Kristiyano. Ang dahon ng kasaysayan. Kakabasa tayo ng mga pinalalapa sa mga ginutom na mga hayop. Ginagawang Dutch entertainment. Panoorin na katatawanan sa kanilang mga ampeteatro sapagkat
para bagang walang paglilibangan ng mga Romano. Kaya doon sa kanilang mga ampeteatro, uhuli sila ng mananampalatayang Kristiyano, gugutumin ng isang hayop, leon o tigre, at palalabasin ng Kristiyano doon sa kanilang ampeteatro at panonoorin nilang makikipagbuno hanggang kamatayan sa ginutom na hayop. Yun ang kanilang Dutch entertainment noong unang panahon. Ginagawang katatawanan ng mga mananampalatayang Kristiyano na laughing stock. Pinagbibilanggo, nilalagyan ng gilingan ng bato sa kanilang mga leg at iniulog sa mga ilog o dagat. Pinagpapapatay ang mananampalatayang Kristiyano. Ang nagbibigay ng kanilang buhay na pag-asa ay ang larawan ng mabuting pastor. Yung larawan ng mabuting pastor na isang pastor na bitbit sa kanyang balikat ang isang tupa. Na para bagang inilalarawan na ikaw ay ligtas. Tangan ka ng iyong pastor. Hanggang sa kanilang mga libingan, sa mga yungib, sa mga katakumba, sa mga ilalim ng mga lupa. Hindi krus na kagaya ng ating mga puntod ang nakalagay, kundi ang larawan ng mabuting pastor. Sapagkat yun ang nagbibigay sa kanilang buhay na pag-asa na anuman ang pagdadaanan sa buhay na ito, anumang kasamaan na maaring mapagdaanan, parang kagaya ng sinabi ni David sa mga awit 23, Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil. Pagkat ako'y lumalakad sa libis at lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan. Ito yung naging kalakasan ng loob nila. Na anuman ang kanilang pagdaanan sa buhay, kahit na sila'y mabingit sa anumang panganib, kahit naliliman sila ng kadiliman ng kamatayan, wala silang katatakutan na kasamaan sapagkat ang Panginoon ay nagpapastor sa kanila. Yun ang nagbigay ng lakas ng loob sa kanila, sa gitna ng kanilang mga kapigatian. At hindi lamang yun, ang larawan ng mabuting pastor, para silang tangan-tangan ng kanilang pastor, hanggang kung saan man sila makarating, hindi sila pababayaan, hanggang sa kabilang buhay. Kaya kahit na sa kanilang mga libingan, yung larawan ng tupang mabuting pastor, ang nakawukit, para bagang kanilang naipagmamalaki sa kanilang sarili. Ang mabuting pastor, hanggang sa kabilang buhay, ay hindi tayo iwanan. Hindi tayo pababayaan, ihahatid tayong tiwasay. Kaya, mga kapatid, napakasarap na pag-usapan nitong sinabi ng Panginoon na ako nga ang mabuting pastor. Nilagyan ko ng paksang ang ating aralin na pagkain para sa araw na ito ay makaranas na makaligtas para sa tupa. Meron pang kasunod. Alam po niyo mga talata sa Biblia. Kapag talagang lilimiin mong mabuti, nanamnamin, susuriin at nanamnamin yung mga sinasabi, marami kang mahahalungkat. Na kung babasahin mo lang ang talata sa Biblia, na parang pagdadaanan lang ng iyong mata, wala kang masyadong maaring makita. Ngunit kung talagang lilimiin mo, to meditate upon the Word of God, makikita mo parang may liwanag na sumisikat. At makikita mo yung ganda ng mga salita ng Panginoon.
Kaya may kasunod pa ito. Ang sarap pong pag-usapan, napakahirap iwanan. Bagamat may dalawa pa tayong talakayin na pananalta ng pagpapakilala ni Jesus bilang siya nga, ang ako nga. Mahalaga itong paksang ating pag-uusapan sapagkat pinag-uusapan ay kaligtasan. At hindi lamang basta kaligtasan, kundi sinisikap natin na tiyakin, siguraduhin na tayo'y makaranas ng pagkaligtas. Hindi maaari na tayo parang nangangapa sa dilim na hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin. Napakahalaga na ating talagang matiyak, ganap na matiyak, kung tayo ay makaranas na makaligtas. Alam niyo, pag pinag-uusapan ng kaligtasan, hindi madalas na talakayin ang kahulugan. Anong ibig sabihin? Magbibigay lamang muna ako ng 2 talata. Sa Roma, Kabanatang 5:9, Unang Tesalonica 5:9, ang kaligtasan na pinag-uusapan sa Biblia ay kaligtasan sa kagalitan. Sa kagalitan ng Diyos. The wrath of God. Nagkaroon ng pagkakataon, pag-usapan natin ang kagalitan ng Diyos, yung kabangisan ng kagalitan ng Diyos. Kasi sa panahon natin ngayon ay napakalambot ng pagpapakilala tungkol sa Diyos. Dala siguro ng hirap ng buhay, ang gustong marinig ng mga nakikinig ng mga pangaral ay yung parang tinatapik-tapik ang balikat. Ang gusto ay makita ay ngumiti ang mga nagsisimba. Ang gusto ay makita na ang mga nakikinig ng mga aral ay mapasaya, mapagaan ang damdamin. Kaya pinag-uusapan lamang ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay mapagpala, pagpapalain ka ng hindi na pinag-uusapan ang kagalitan, ang kabangisan ng kagalitan ng Diyos. Paano ba kung magalit ang Diyos? Gaano kabangis ang galit ng Diyos? At kung bakit kailangan ng kaligtasan sa kagalitan ng Diyos. Yan ang pasahin niyang Roma 5:9, Unang Tesalonica 5:9, nang sabi doon ay hindi tayo tinalaga ng Diyos sa kanyang sa kagalitan, kundi magtamo ng kaligtasan, maligtas sa kanyang galit. Mabagsik siguro yung galit ng Diyos kung kaya at kinakailangan ang kaligtasan. Ikalawa, Tesalonica 1:8, kaligtasan sa kaparusahan. Merong tinatawag sa nasusulat na kaparusahan na walang hanggang kapahamakan. Punishment of an eternal damnation. Pag pinag-uusapan ng kaligtasan, maingat tayo sa lahat ng bagay. Walang sino mang maghahangad na siya'y mapahama, kaya tayo ingat na ingat sa ating mga pagkilos, hindi ba? Ayaw nating madisgrasya, ayaw nating magkaroon ng aksidente sa buhay natin. Gusto natin ligtas tayo palagi. Ngunit hindi natin pinag-uukulan ng pansin ang kaligtasan na pinag-uusapan ng isang makalagay, hindi lamang kaligtasan sa pansamantalang kapahamakan, hindi lamang kaligtasan sa pansamantalang lumilipas sa buhay nito, kundi isang walang hanggang kapahamakan, an eternal damnation, na hindi natin pinaghahandaan. Nasabi ng Biblia sa 2 Pedro 3:9, hindi ibig ng Diyos ng sino man ay mapahamak.
Unang Timoteo 2:4 ang sabi, ang ibig ng Diyos, ang lahat ay maligtas. Yun ang ibig ng Diyos. Hindi mapahamak ang sinuman, kundi maligtas ang lahat. Ngunit, may hinihingi na malaman na katotohanan. Ang sabi diyan sa 2 Pedro 3:9 ay, hindi niya ibig ng sinuman ay mapahamak, kundi magsisi. But to repent. Hindi ko palalaliman o palalalimin ang salitang magsisi. Kasi parang iniiwasan natin yung salitang magsisi eh. Di ba? Parang napakabigat ang magsisi. Pero ang salitang magsisi sa wikang Grego ay metanoia. Metanoia. Sabi ko nga, bilang Kapampangan, kasing tunog nung metinu. Yeah. Sabagay, merong sali ng Tagalog. Tumino. Parang maging matino. Metanoia. Nagugat sa dalawang salitang meta at noia. Nang ibig sabihin ng meta ay beyond, yung labis. Para bagang, sa mga mahusay sa computer, naririnig yung salitang meta. Yeah. Ang ibig sabihin nun ay more than, beyond, above. Parang siguro mas maintindihan niyo yung salitang level up, ma-upgrade. Yeah? Kakaintindihan yung mga marunong sa teknolohiya, sa mga telepono. Yeah? Bibili kayo ng bagong telepono nyo kasi gusto nyo ma-upgrade yung telepono nyo. Yung umangat siya, tumastaas ang kanyang magagawa. Yun yung saltang meta. At yung saltang nous, pinanggalingan ng noia, ay isip. Kaya, kung titignan natin ang saltang pagsisisi, katapat ng saltang metanoia, theologically, sa larangan ng teoloya, ang ibig sabihin nito ay magbalik sa tuwid. Magbalik. Para bang kailangan mo mag-U-turn. Para bang kailangan mo na ang daan na yung dinadaanan, ang patutunguhan mo ikapahamakan, kailangan mong bumalik. Dahil kung hindi, tiyak na mapapahamak ka. Make U-turn. Yun ang ibig sabihin ng repentance. Theologically, sa teoloya. Psychologically, ginagamit din ang salitang metanoia, ang ibig sabihin naman ay magpalit ng isip. Baka kailangan na magbago ang pananaw mo sa buhay. Baka kailangan na ang iyong pag-iisip ay tuwid mo. Baka hindi tama ang mga iniisip mo. Kailangan mong magsisi, kailangan mong metanoia. Mga kapatid, napakahalaga ng pagsang kaligtasan upang huwag mapahamak, mawi sa kapamakan. Ang katanungan lamang ay, kailan at kailan tayo magpapakatino? Diba? Seryosong usapan ito. Kailan at kailan tayo magpapakatino? Kailan at kailan magkakaroon ng metanoia? Mangyari ang metanoia, ang pagsisisi. Yung pagbabalik ng loob sa Panginoon upang kung sakaling hindi tuwid ang ating tinutunguhan, papalayo sa Panginoon, kailan at kailan tayo titino at babalik sa Panginoon. O ibig ninyong mapahamak. Ayaw ng Panginoon na hindi niya ibig ng sino man ay mapahamak kundi maligtas. Ngunit ayaw niyong tumino. Ayaw nating maging matino.
Kaya itong ating paksang pinag-usapan, kaligtasan. Napakaseryoso po nito. Siguro naman po, bawat isa sa atin, sineryoso natin ang bagay na tayo huwag mapahamak. Diba? Kaya nga ingat na ingat tayo sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Hindi natin ibig mapahamak. Ngunit, higit pa sa kapahamakang pinaghahandaan natin na maiwasan, na makatakas, na maligtas, higit sana nating bigyan ng paghahanda ang walang hanggang kapahamakan. Doon tayo makaiwas, doon tayo makaligtas. Kaya yung ating unang aralin, ligtas na ligtas, kagandahan ng kabutihan. Itong ating mga aralin na pagkain ay ibig na bigyan tayo ng katiyakan. Ng kaligtasan. Sapagkat mga kapatid, anong silbi? Anong silbi? Kung tayo hindi rin lang maliligtas. Kung tayo rin lang hindi makakatakas sa kagalitan ng kabangisan ng Diyos. Kung tayo rin lang ay hindi makakatakas at makaligtas sa kapahamakang walang hanggan. Kaya ang paksa natin sa araling pagkain ngayon ay makaranas na makaligtas para sa tupa. Nabanggit ko sa nakaraan, lalo lamang nating lubang maunawaan at malasaan yung sarap ng katotohanan, ng kagandahan ng kabutihan ng Panginoon at yung pagpapamalas ng kanyang pagliligtas. Nililingon natin ang nakaraan. Yung tinatawag nilang historical background. Ano bang pinagbabatayan na kaganapan? At napakahalaga ito sapagkat kung hindi natin ito babalingan na nakaraan. Yung tanging sinabi ni Jesus na siya nga ang mabuting pastor, parang wala lang. Ngunit kung titingnan natin ang nakaraan sa buong Biblia, lalo na sa unang tipan, merong kaganapan sa kasaysayan tungkol sa pastor at tupa na tangi at palaging ginagamit na ilustrasyon o paglalarawan ng ugnayan ng Panginoon at ng kanyang bayan. Ang mga taong kanyang tangi na pinili at ginawang bayang hirang. Yung sa Gregong amsegula o sa Gregong eklektos laos na may mga taong totoong tangi na pinili ng Panginoon. At ginawa niyang kanyang bayan, hirang, chosen people. God's chosen people or people chosen of God. At yan ang nilalaman ng buong Biblia, kung tutuusin.
At yung ugnayan na yon, yung relasyon ng Panginoon at ng kanyang bayan, at yun ang gusto nating maabot, ay hindi lamang basta relasyon sa Panginoon, kundi tipanan na ugnayan, covenantal relationship. Yung pag-ugnayan ng Panginoon at ang kanyang bayan, kaya po napakahalaga nito, ay sapagkat mababanag natin na sa ating kapanahunan, parang hindi sinuseryoso ng mga tao ang pakikipagrelasyon sa Panginoon. Parang ang pakikipagrelasyon nila sa Panginoon ay pwedeng parang switch ng ilaw, patay sindi. On and off. Para bang may pagkakataonan, napakapursigi nila, napakainit ng alam ng kanilang pakikipagrelasyon sa Panginoon. Ngunit may mga pagkakataon parang binuhusan ng malamig na tubig. At nawawala ang kanilang damdamin. Nawawala, tiniiwanan ng Panginoon. Hindi ito ang tinuturo na relasyon sa Panginoon ng Biblia. Babasa mo. Isa siyang pinagtipanan na pag-ugnayan. At upang makita natin na ipaliwanag na sa nakaraan gaano kaseryoso ang relasyon sa Panginoon dahil pinagtipanan ito, pinagsumpaan. Nag-aalay ng buhay at nagpapabubo ng dugo. May pinapatay, may kinakatay. Mapagtibay lamang ang isang ugnayan. Noong panahon ng gumawa ng tipanan, ay may buhay na nakasalalay. Yeah. Pinapatay ang isang hayop na handog at yung dugo, binububo, winiwisik. Parang ang ibig sabihin nun ay sa atin pag gumawa ng kasunduan, ng kasulatan, pumipirma tayo, malagda yung mga nagtitipanan, nagkakasunduan. Pero noong unang panahon, hindi tinta ng pluma ang kanilang pagpapatibay na sila'y sumusumpa sa ugnayan. Kumakatay sila ng hayop at yung dugo ay winiwisik sa nagsusumpaan. At ang sinusumpa nila ito, "Huwag nawa akong magaya sa kinatay na hayop na ito, kung hindi ko masunod ang aking sumpa." Ganun ang sumpaan, ang tipanan ng unang panahon sa Biblia. At minsan nabanggit ko na ang sinabi sa sulat sa Hebreo, ang Diyos mismo nang wala na siyang masumpaan na mas mataas pa sa Kanya, sinumpa niya ang Kanyang sarili. Isipin ninyo, nung pumasok ang Diyos sa tipanan sa Kanyang bayan, wala siyang masumpaan na mas mataas pa sa Kanya. Isinumpa ng Diyos ang sarili niya. Parang itinaya ng Diyos ang kanyang sarili na para bagang itong Diyos na hindi mamamatay, the God who cannot die. Ang Diyos na hindi mamamatay, ang sabi ng Biblia. Biro sasabi niya, kung hindi ko masunod yung aking sumpa, yung aking tipan, ang ipinangako ko, biro parang sinasabi ng Diyos, mamamatay ako. Napakaseryoso po itong tipanan na ugnayan na pinag-uusapan natin relasyon. Ang ating Panginoon, si Kristo Jesus, sa bagong tipan, nang ialok niya ng saro, ang sabi niya ito ang bagong tipan, saro ng
dugo ng bagong tipan. Buhay niya, ang sabi sa mga Hebreo, 7, 8, 9, hanggang sa masunod na mga kabanata, hindi na dugo ng hayop, bandang huli, ang ginamit sa pagpapatibay, tunay na pagpapatibay ng bagong tipan, kundi dugo ni Kristo. Isipin niyo, buhay ni Kristo Jesus, ang isinakripisyo, itaya lamang niya ang Diyos sa sumpa o panata o pangako. Ibig sabihin ay, sabi nga siya ay the guarantor. Hindi lamang siyang mediator, kundi siyang guarantor. Hindi lamang siyang namagitan sa tipan ng bagong tipan, kundi siya mismo ginagarantiyan niya na ito ay totoo. At anumang pangako na ipinangako ng Diyos ay gagawin ng Diyos. Naway, matuto tayo ng ating pakikipagrelasyon sa Diyos ay gawin nating seryoso, mga kapatid. Totohanin natin kung paanong tinutoo ng Panginoon ang kanyang panig. Inialay niya ang buhay niya. Nabubuo ang kanyang dugo. Mapagtibay lamang ang bagong tipan. Yun pong, titignan ko kung matatapos ko po, mahaba itong aking pagandaan. Ngunit, bibigyan ko lang 2 sandaliang dagdag na paliwanag, yung tipanan na ugnayan, yung covenantal relationship. Ito ay isang sarilinan at malapitan na ugnayan. Ito ay nangangahulugan ng personal relationship. Naririnig natin madalas yung personal relationship. Ang ibig sabihin ay yung pakikipag-ugnayan sa Panginoon, pakipagrelasyon, bawat isa yun sa atin. Hindi yun na ako ipakikipag-ugnay ko, ang asawa ko, ang anak ko, ang kaibigan ko sa Panginoon. Hindi. Kanya-kanya tayo. Bawat isa sa atin ay papasok sa isang ugnayan sa Panginoon na sarilinan at malapitan. Na ibig sabihin ay hindi lamang personal relationship, kundi intimate relationship. Di ba, ginamit ni Propeta Jeremias ang girdle, yung pamigkis. Nang sabi kung paano ang pamigkis ay makapit sa baywang. Ganon din ang sabi ng Panginoon, ang ibig ko ay kayo'y malapit at makapit sa akin, kung paano ako'y malapit at makapit din sa inyo. Siguro, nangangailangan, let us examine our relationship with the Lord, how intimate we are. Gaano na ba katotoo na malapit tayo sa Panginoon? Na gaano katotoo na talagang makapit tayo sa Panginoon? Sa ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Sa ating relasyon sa Panginoon. O baka kakalas-kalas, gegewang-gewang pa tayo. Hindi lamang personal relationship, ang covenantal relationship, ang tipanan na ugnayan na itinuturo natin sa kawan ng Panginoon. Batay sa Biblia, ito rin ay eternal relationship. Upang, sabi ng Panginoon, upang ako'y hindi hihiwalay sa inyo at kayo'y hindi hihiwalay sa akin. Walang hiwalayan, walang talikuran, walang iwanan sa relasyon sa Panginoon.
It's an eternal relationship sapagkat tinatakan siya ng tipan na walang hanggan, everlasting covenant. Olam bereth diatheke ainyos. Ang pumasok sa pakipagrelasyon sa Panginoon ay hindi po panandalian. Pangwalang hanggan ang pinag-uusapan. Hindi maya-maya, hindi po pwede-pwede, hindi. Mga kapatid, ang pakipagrelasyon sa Panginoon, totohanan at seryosong pangwalang hanggan. Kaya maging yung panglalo nating makita ito, kaya ginagamit ng Panginoon ang ilustrasyon, ang metafora ng pastor at tupa. Sapagkat sa larawang ito, ng ugnayan ng pastor at tupa ay makita yung malapitan at sarili ng ugnayan ng tupa sa kanyang pastor at ang pastor sa kanyang tupa. Kaya yan ang ginagamit ng Biblia na metafora. At nakita natin kung bakit sa maraming mga bahagi ng kasulatan, Genesis hanggang Apokalipsis, pinakikita na ang ugnayan, ang larawan ng ugnayan ng Panginoon at ang kanyang bayan ay gaya ng ugnayang pastor at tupa. Kaya, nang ang Panginoon, sabi niya, ako nga ang mabuting pastor. Marahil tayo hindi natin kaagad maapuha, hindi natin kaagad mahagilap kung ano ang ibig ipaiwatig ng Panginoon. Subalit, yung nakakaalam, kaya tayo, binabalikdan natin ang nakaraan na kasaysayan sa lumang tipan. Maliwanag at matingkad na ang paglalarawan ng ugnayan ng Panginoon at ng kanyang bayan ay gaya ng pastor at tupa. Ang Panginoong Diyos, the Lord, Yahweh, is the shepherd of Israel. Genesis 49:24, mangawit 81, ang Panginoon ay ang pastor ng Israel. Roe, Israel, the shepherd of Israel. Samantalang ang kanyang bayan na kanyang hinirang, ang Am Segula, Laos of God's chosen people. Ang sabi naman diyan, awit 28:8-9, mangawit 95:7, mangawit 103, sila ang mga tupa ng kanyang pastulan. Kaya nga mas madalas sinatawag sa nasusulat Jeremias 13:11-17, Ezekiel 34:31-32, ang bayan ng Panginoon ay ang kawan ng Panginoon. Sapagkat mismong Panginoon ang tanging nagsabi sa Jeremias 23:2, ang aking bayan ay ang aking kawan. Kaya makita ninyo, yung historical background ang tinignan muna natin, ang binalikdan natin sa nakaraan, sa lumang tipan. Matingkad ang liwanag ng larawan, paglalarawan ng ugnayan ng Panginoon at ng kanyang bayan kagaya ng pastor at tupa. Lalo na ang pagpapamalas ng pagliligtas para makita at mapagunawa ang pagliligtas ng Panginoon, ang pagpapamalas ng pagliligtas. Alam niyo kung paano yung nilalarawan sa lumang tipan? Ito yung mga talata. Awit 67, 10-20. Ang Panginoon tinubos ang kanyang bayan, pinatnubayan ang kanyang bayan na parang kawan. Mga awit 78:52-53. Kanyang pinayaon ang kanyang sariling bayan na parang mga tupa at pinatnubayan sila sa ilang na parang kawan at inihatid silang tiwasay. Mga awit 81:3, ang pastor ng Israel ang pumatnubay at nagligtas sa kanila.
Mga awit 95, 1-7, ang Panginoon ang malaking bato ng kaligtasan ng bayan ng kanyang pastulan at mga tupa ng kanyang kamay. Mga awit 101:5, ang Panginoon ay siyang Diyos sa kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. Siya ay mabuti. Mga awit 106, 1:48, ang Panginoon siya'y mabuti, pinatnubayan sila na kanyang bayan at tiniligtas niya sila na parang kanyang kawan. Alam mo yung tinutukoy nito, ang paulit-ulit na binabanggit sa Biblia. Pag nagbasa kayo, ang kabuuan lalo na ng Lumang Tipan, isa lamang ang binabanggit na paulit-ulit. Ang Exodo. At larawan din niya ng pagliligtas ng Diyos sa Bagong Tipan dahil sa pista ng Pasko. Isang pista ng pag-aalala na hindi nila maaring kalimutan, kundi palagi nilang aalalahanin at palagi nilang sasaysayin hanggang sa kanilang mga anak ng kanilang mga anak. Wala silang aalalahanin at babanggitin kundi ang Exodo, yung nangyari sa Exodo, yung Exodus. Napakarami pong talata, lalo na noong panahon na ng mga propeta ng Diyos. Kapag nakakalimot sila sa katipan ng Diyos, kapag nakakaligtan nila yung kanilang tipanan sa Diyos, kapag yung kanilang relasyon sa Panginoon ay nawawala at nababaling sa ibang Diyos, sila ay nagiging taksil sa Diyos sapagkat sinisira nila ang tipan nila sa Diyos. Walang pinapaalala ang mga propeta kundi isa lamang. Alalahanin ninyo ang inyong Diyos, ang inyong Panginoon, na siyang nagligtas sa inyo. Siya ang naglabas sa inyo sa pagkaalipin. Ang Exodus ang tinutukoy, ang story sa Exodus. Yun lang paulit-ulit na pinapaalala. At yun din ang iniistorya ng mga magulang sa kanilang mga anak. Di ba, minsan pinaliwanag ko na, pag sila'y kakain ng sena sa Pasko, yung kanilang hapunan, pati sa pista ng Pasko, pati mga plato, pati mga ulam, kakainin, pagkakaayos ng lahat sa mesa, ay storytelling. Yung pagkain nila, may kwento. Pag nakita ng anak na, bakit ang ulam natin ay mapait na gulay? Kukwento ng mga gulay. Kaya tayo kumakain ng mapait na gulay o mapait na ulam dahil inaalala natin kung gaano kapait ang dinanas ng ating mga ninuno. At kung paano iniligtas tayo ng Diyos, inilabas sila sa pagkaalipin at dinala sa lupang ipinangako sa kanila. Storytelling, pati pagkain. Kung anong ulam yan, ilang ulam, anong klaseng mga ulam. Upang wag nilang makalimutan ang kagandahan ng kabutihan ng Diyos. Ang pagpapamalas ng pagliligtas ng Diyos. At palaging inalalarawan sa pamagitan ng pastor at tupa, kagaya ng mga aking binanggit sa inyo. Hindi lamang yung nakaraan na pinagdaanan nila, ang kaganapan sa kanilang kasaysayan, ang naglalarawan ng ugnayan ng pastor at tupa, pati na yung mangyayari sa kanila. Dahil kapag susundan ninyo ang kasaysayan, pagkalabas nila sa ilang, hanggang sila'y tumahan sa lupang pinagdalhan sa kanila, ang lupang pinangako ng Diyos.
Ako, palagay ko, yung Psalm 23, ang mga awit 23, ang inaawit nila. Bilang pag-aalala kung paano pinatdubayan sila ng Diyos na hindi nagkulang ang Panginoon. At hindi nagkulang ang Panginoon sa 40 taon. Hindi niluma ang kanilang mga damit. Ang mga tsinelas nila panyapak ay hindi nasira. Pinakain sila ng Diyos ng mana sa ilang. Dahil ang Panginoon ng pastor nila, hindi sila pinagkulang ng Panginoon. At kahit na sila'y dumaan sa lilim at libis ng kamatayan, nang sila'y pinupursige na ng mga sundalo ni Faraon at nabibingit sa kamatayan. Ang sabi sa mga awit, Thy way, hindi my way. Thy way, O Lord. Yung daan ng Panginoon ay kakaiba. Hinapak ang dagat. At lumakad sila sa tuyong lupa. Hanggang dalhin sila ng Panginoon sa lupang ipinangako. Kaya palagay ko nung nandun na sila'y nabubuhay, upang wag nilang makalimutan ang Exodus, ang pagliligtas ng Panginoon sa kanila sa bahay ng pagkalipin, ang awit 23. Ang naglalarawan ng kabutihan ng Diyos. Ang kaganda ng kabutihan ng Diyos, ang pagpapamalas ng kanyang kabutihan. Gusto tayong mabilis sa kasaysayan. Namuhay sila sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanila. Nagkaroon ng kaharian ng Israel, nagkaroon ng hari. Bagamat ang Diyos ay ang kanilang pastor at hari. The shepherd God and the shepherd king. Mas gusto nila haring pastor na tao. Bandang uli naman pinagbigyan sila ng Diyos. Hinugot si David mula sa mga pangangalaga ng tupa, sa koral ng mga tupa, ginawa siyang hari. Ngunit alam natin, hanggang mawasak ang kaharian ng Israel sa panahon ni Solomon na kanyang anak, nahati sa 2 angkan o angkang kaharian. Nangawala ang 10 tribo, ang 2 tribo ay dinalang bihag sa Babylonia. Kaya pagsasara ng bagong tipan, makita nyo, at pagbubukas ng bagong tipan at pagsasara ng lumang tipan, makita nyo, pinag-uugnay yung pagkaalipin kung ilang lahi, ilang henerasyon ng nakaraan na sila'y nabihag at nangalat at nabihag. Pero dahil merong tipan ng Diyos kay David, isa yan sa mga tipan ng Diyos na mamamalagi ang kanyang kaharian at usbong lilitaw ang isang matuwid na sanga. Pahiwatig na meron darating silang hari na kagaya ni David. Na pahiwatig na merong magiging pastor ang Israel sapagkat ang naiiwan na larawan sa pagwawakas ng lumang tipan, kumbaga sa telenovela, ang sambahayan ng Israel ay nangangalat na parang mga tupa, yung sinabi ni Jeremias sa kabanatang 50 talatang 6. Ngunit may mga pangako ang Panginoon, kagaya ng sinabi niya ni Propeta Isaias, habang ito, nung sila'y nangangalat, habang sila'y nangabihag, na parang mga nangawalang tupa, na nilamon sila ng mga bansa, na pinagbabali-bali ang kanilang mga buto. Yun ang mga ginagamit na salita ng Biblia upang ilarawan sila. Iniambing kasi sila ng kagaya sa mga tupa Sinakmal sila, ang sabi, ng kanilang mga kaaway. Pero,
Ang mga pangako ay mga ito. Isaiah 40:11. Ipinatalastas ang pagliligtas ng Panginoon sa kanyang bayan. Ang sabi, ang Panginoong Diyos ay darating na gaya ng makapangyarihan. Kanyang papastulin ng kanyang kawan na gaya ng pastor. Kanyang pipisanin ng mga kordero sa kanyang kamay at dadalin sila sa kanyang sinapupunan. Nakita nyo, sa kabila ng ang bayan ng Diyos ay nangalat at nasa pagkabihag. Para silang mga tupang nangawala, para silang mga tupang nangakalat, at wala silang pastor. Ang sabi ng propeta, darating ang Panginoon. Kanyang papastulin ng kanyang kawan na gaya ng pastor. Kanyang pipisanin ng mga kordero sa kanyang kamay at dadalin sila sa kanilang sinapupunan. Ang sabi pa ni Isaias na propeta 49:5, dinala ng Panginoon ang Jacob sa kanya at ang Israel upang mapisan, tipunin na muli sila. At sila'y hindi na magugutom mo ng mga uhaw pa. Hindi na sila mga papaso ng init ng araw man, sapagkat siyang may awa sa kanila ay papatnubay sa kanila sa makutidbagay sa tabi ng mga bukal ng tubig ay papatnubayan sila. Larawan ng pagpapastor ng Panginoon sa kanyang bayan. At alam ba ninyo na sa Apokalipsis kabanatang 7:16-17 na tinatawag kong pasilip sa langit, nang buksan sandali ang tabing ng langit na tumatakip upang makita kung anong naroon. Ang Panginoon na naroon, si Kristo Jesus, ang sabi diyan, siya na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila. Sila'y papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay. Hindi na sila magugutom ni mauuhaw pa man. Kung anong sinabi ni Propeta Isaias, na gagawin ng Panginoon sa kanyang bayan, isipin ninyo hanggang sa langit, nang ipasilip ito, ang Panginoon ay nagpapastor sa mga kanya at papatnubayan sila sa tabi ng mga bukal ng tubig. Ibig sabihin, bukal ng buhay. Isaiah 63:7-14, ito pa ang propesiya ng mga propeta. Magiit na binanggit ang kagandang loob ng Panginoon ang malaking kabutihan sa kanyang bayan. Siya'y naging tagapagligtas sa kanila kung paano ang kawan na bumababa sa libis ay pinagpapahinga ng Espiritu ng Panginoon. Gayon niya pinatnubayan ng kanyang bayan. At nang ang bayan ng Panginoon ay nabihag, ang kawan ng Panginoon ay nabihag, ayon sa Jeremias, kabanatang 13:17, ang sabi ng Panginoon, pipisanin ng nalabi sa kanyang kawan, maliligtas ang Juda at Israel. Buhay ang Panginoon na naghaon at pumapastor, pumapatnubay sa angkan ng binhi ng Israel. Upang ang Panginoon ay isa sa kanyang bayan upang sila'y iligtas. Ang huling propeta na nagsalita ng ganito si Ezekiel 34:11-15-22 na sinasabi itong 1 Gs. Nang sabihin ng Panginoon, ako ang mabuting pastor, hinango ito sa pangako ng mga propeta na kanilang sinalita. Ang sabi ni Ezekiel, sabi ng Panginoong Diyos, kung paanong hinahanap ng pastor ang kanyang kawan sa karawan na sila'y nasa gitna ng mga tupa na nangangalat. Siya'y nasa gitna ng kanyang mga tupa na nangangalat. Gayon ko hahanapin ang aking mga tupa. Ililigtas ko sila.
Ako'y magiging kanilang pastor ng aking mga tupa, aking ililigtas ang aking kawan. Ito yung mga tinatawag po ito ng mga profesya na sinalita ng Panginoon. Ito yung mga messianic hope, messianic prophecies, na samantalang nangangalat ang bayan ng Panginoon na para mga tupang nangalat, nagkawatak-watak, wala silang pastor. Kaya pagbukas ninyo ng bagong tipan, mula sa iniwang larawan na nangangalat, na parang nangangalat na tupa ang bayan ng Panginoon, sinabi ng mga propeta, lilitaw, darating isang araw, ang magpapastor sa Israel. Natupad yun. Natupad yun. Namagitan ng 400 taon. Alam po ninyo, pagpauna yung maaba akong konti, pero napakahalaga kasi na hindi natin tulad sabi, hindi natin masyadong maunawaan yung impact, yung sarap ng talatang batayan natin na sinabi ng Panginoon, ako nga mabuting pastor. Hindi natin yun maintindihan kung hindi natin balikdan yung, kaya binibigyan ko kayo ng historical background. Yung kaganapang nangyari. Bakit biglang-bigla tumayo si Jesus at inangkin niya sa kanyang sarili, I am the good shepherd. Ako nga ang mabuting pastor. Bakit ganun ang kanyang pagangkin sa kanyang sarili? May pinagdaanan itong mga taong itong kanyang kinakausap at kaharap. Alam nila ang nangyari sa bayan ng Diyos. Ang bayan ng Panginoon, ang kanyang kawan na nabihag, nangalat. Nawalan sila ng pastor. Para silang pinabayaan ng Panginoon. Para silang iniwanan ng Panginoon. Baka may plano ang Diyos sa kanila. Kaya nga yung talata na palaging hinuhugot ng marami, I have plans for you. Not evil but for good. Di ba? Palaging kinukuha yung talatang yan. Out of context. Hinuhugot nila hindi nakaugat doon sa, ano bang nangyari? Nang mabihag ang sabi sa 13, 11 at 17 ng Jeremias, doon sinabi, nang mabihag ang kawan ng Panginoon, yung bayan ng Panginoon, isipin ninyo, ang sabi ng Panginoon, may plano ako sa inyo, maganda ang aking layon. Kung akala ninyo masama ang nangyari sa inyo, na para ba kayong pinabayaan, nangalat kayo, nabihag kayo, mayroon akong iniisip na mabuti sa inyo, sabi ng Panginoon. Kaya lang, kailangan dumaan ng lopet melot. Ang ibig sabihin ng lopet melot ay 70 taon haba. Kung sinasabi ng mga awit 90, ang buhay ng tao ay 70. At kung dala ng kalakasan, umaabot ng 80. Yeah. Isipin nyo, nabihag sila 70 taon. At sabi po, huwag kayong mag-alala, may mabuting plano ako sa inyo. May iniisip ako sa inyo. Kaya lang, maghintay kayo. Kailangan dumaan ng lopit melot, ang 70 taon. Parang sinasabi doon, mga mamatay na. Yung mga tatanda sa kanila. Bago mangyari yung pinaplanong mabuti ng Panginoon sa kanila. Yeah. Napakahabang paghihintay yun. Yeah. Kaya kung inuhugot yung talatang yun, naintindihan ba ng umuhugot? Makapaghihintay ba sila?
sa mabuting iniisip ng Panginoon. Pero ang Panginoon mabuti. Yan ang totoo. Alam natin yan. Pinangako ng Panginoon, darating ang magpapasto. Kaya makita nyo nung isilang hinahanap ni Herodes. Saan ba nakasulat? Isisilang yung magiging hari. Sinagot siya, ito nasulat sa Mikas 5:2. Na sinasabi, lalabas ang isa na magpupuno sa Israel na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Yan ang sinabi diyan sa Mateo 2:5. Kasagutan sa katanungan, sa nisisilang ang magiging hari. Ang sabi, lalabas ang isang gobernador na siyang magiging pastor ng bayang Israel. Isinilang sa sabsaban ng mga hayop, ng mga tupa. Ang unang mga testigo ay mga pastor sa parang. Yeah. Ang kapatid, kaya tayo dito sa kawan ng Panginoon, hindi tayo kailangan lumayo sa metafora ng pastor at tupa sapagkat inilatag ng Panginoon ng mga kaganapan tungo sa pagpapamalas ng kanyang pagliligtas sa ugnayan ng pastor at tupa. Anong nangyari? Yung mahabang panahon na pag-aabang, daang mga taon, 400 taon ang namagitan sa pagwawakas ng lumang tipan at pagbubukas ng bagong tipan. 400 taon. Nangangarap sila. Humaharap sila sa katuparan ng mga kapangakuan. Pagbukas ninyo ng bagong tipan. Sabi ko kanina, kumbaga sa telenovela, bago nagsara ang tabing ng lumang tipan, bago natapos ang drama roon, pinakita nangangalat ang bayan ng Diyos na parang mga tupang nangawala. Nagsara ang tabing. Pero nagsara ang tabing na mayroong pangako na isusugo na magpapastor sa Israel. Pagbukas ninyo ng tabing, ng bagong tipan, bubungad sa inyo na isinilang ang isang pastor sa sabsaban, ang magiging pastor ng Israel. Di kinalaunan, musog kayo ng konti sa Mateo 9. Anong ipinatanaw na tanawin? Nakalagayan ng mga tao. At nakita niya ang sabi ng karamihan ay mga nangahapis, parang mga tupang walang pastor. Ang ganda ng eksena, yung senaryo. At di naglaon, tumayo sa kanilang kalagitnaan at narinig ang tinig na nagsasabing, I am the good shepherd. Ako nga ang mabuting pastor. Nakita nyo, kung hindi natin titignan yung kaganapan sa kasaysayan, yung pagsasabi ni Jesus na, ako nga ang mabuting pastor, hindi nyo, ang sabi sa saltang nila, hindi nyo ma-appreciate, hindi nyo makita yung halaga. Pero makahalagang makita natin ang nangyari sa nakaraan at mga pangako ng pagparito ng isang magpapastor. At nang sabihin ni Jesus, ako nga, yun ang patuto na nagkatotoo ang mga pangako.
Parang ang sinasabi ni Jesus, ako nga yung ipinangako na paririto. Ako nga yung sinasabing magpapastor sa bayan ng Panginoon. Ako nga ang sinalita ng mga propeta. Kaya nung sinabi ng Lucas 22:44, natupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat sa kautusan ni Moses at sa mga propeta at sa mga awit kay Jesus. Natupad lahat. Minsan bibigyan ko kayo ng listahan ng lahat ng kapangakuan sa lumang tipan at lahat ng katuparan nangyari. Ang lahat ng mga ito nagkatotoo kay Jesus. Bakit mahalaga ito, mga kapatid? Bakit? Sapagkat itong si Jesus na dumating, inaangkin niya ang isang bagay na inaasahan nila, tinaabangan. Ang pangako na paririto, ang Mesiyas. Mahabang panahon ang inaabangan nilang darating ang Mesiyas. Yung ipinangako ng Diyos na paririto. Anong ibig sabihin ng Mesiyas? Sa Hebreo, Mashiach. Katumbas ng salitang Gregong Christos. Tayo ngayon, sapagkat nasa bagong tipan tayo, madalas, kahit na mabasa nyo, si Jesus ay ang Kristo, si Yeso Kristo, si Kristo Jesus. Pero hindi natin nakikita ang halaga noon. Bakit mahalaga na si Jesus ang Kristo? Di ba? Kasi, pag nabasa ninyo, si Jesus ang Kristo at Panginoon, o kaya mabasa nyo si Yeso Kristo, o kaya naman ay si Kristo Jesus, ang ibang pinagkakamalang pang-apelyido ni Jesus ang Kristo. Di ba? Pero hindi binibigyan ng halaga ang pagiging Kristo ni Jesus. Dahil ang pagiging Kristo ni Jesus, ibig sabihin, siya ang Mesiyas. Sa lumang tipan, sa Hebreo, ang inaasahan nilang inaabangang tagapagligtas to be the Savior of the world. Ang tawag nila ay Mashiach, Mesiyas. Pero sa bagong tipan, ang katumbas niyan, Kristos. Kaya yung Mashiach, Kristos, ay magkasing kahulugan. Mababasa ninyo yan sa 1:1:21, 1:4:25. Magkasing hulugan. Ang ibig sabihin, the Anointed One. Bakit po mahalaga ito? Dapat maliwanag sa atin. The most important issue is Jesus the Christ? Is He the Messiah? The awaited, anointed one. Si Jesus nga ba ang Kristo? O si Jesus nga ba ang Kristo? Si Jesus nga ba ang Mesiyas, ang tagapagligtas? Napakalaga pong usapin yan. Sapagkat pag nagkamali kayo riyan, wala kayong kaligtasan. Wala kayong kaligtasan. Sabi nga ni Jesus sa 1:8-24, maliban na kayo'y magsisampalataya na ako ang Kristo, mga mamatay kayo sa inyong kasalanan. Except, tignan niyo yung salita ni Jesus. Except, ibig sabihin, maliban, walang ibang paraan. Kung gusto niyong maligtas, kilalanin ninyo ako na ako ang Kristo,
ako ang Mesyas na tagapagligtas. Maliban diyan, sabi niya, mamamatay kayo. Other than that, you will die. Hindi po ba mabigat na pananalita yun? Kailan lumiwanag sa atin ang pagiging Kristo, pagiging Mesyas ni Jesus? Na siyang anointed one. Na siyang appointed one. Alam po ninyo, sa kasaysayan, daan-daan ang mga tao umangkin na sila ang Kristo, na sila ang tagapagligtas, na sila ang makapagliligtas. Di ba? Sa dami-dami ng talaan ng listahan ng umangkin yan, mga Amerikano, mga Europeyano, mga Britaniko, mga Koreano, at may Pilipino na sinasabi na siyang appointed, siyang anointed. Pareho lang yun. Ang babala ni Jesus, mag-iingat kayo sapagkat maraming mga bulaan ang lilitaw at ililigaw ang marami at magsasabing, ako ang Kristo. Kaya po napakalagi ito sa atin bilang Kristiyano. Ang buong 4 na ebanghelyo, Mateo, Marcos at Lucas, wala kayong mababasa diyan kundi pinatutunayan lang at pinatotohanan na si Jesus nga ang Kristo. Pag binasa ninyo mga sulat ni Apostol Pablo, hanggang sa wakas ng Bagong Tipan, walang pinatutunayan at pinatotohanan kundi si Jesus ang Kristo, ang Mesyas na tagapagligtas. Kaya mga kapatid, na mga pinakaibig kung ang kaligtasan ang pinag-uusapan natin, kailangan kilalanin ninyo si Jesus na siyang Kristo, ang Mesyas na tagapagligtas. Mateo 1:21, kaya nga ang pangalang itinawag sa kanya ay Jesus, sapagkat nililigtas ang kanyang bayan. Kaya hindi ko alam kung bakit pinagdududahan, pinag-aalinlanganan, pinagtatalunan pa itong pangalang Jesus. Samantalang ang pangalang Jesus, ang ibig sabihin sa Hebreo, Yeshua, Ya at Osia, na ang ibig sabihin, ang Panginoon ng kaligtasan. The Lord is salvation. Kaya Jesus ang pangalan niya. Sa Aramaica, ang pangalan niya ay Yesu. Sa Grego, Iesos. Sa Latin, Jesus. Sa Kastila at Tagalog, Jesus. Tapos. Ano pang pangalan ang hinahanap nila na takapagligtas? Pinagtibay na matibay yan ng Lucas 2:11 nang sinilang sa Bethlehem ay siyang tagapagligtas. Siya ang Kristo, ang Panginoon. Ang pinangaral ng mga apostol sa mga Gawa 4:12, ang sabi nila, sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat na ikaligtas ng tao. Ang pangalang ibinigay sa tao na sukat nilang ikaligtas ay si Jesus. Sapagkat ang Jesus na yan ay ang Kristo, ang Mesyas na tagapagligtas. At ang Mesyas na yan na tagapagligtas, ang Kristo na yan na paririto,
paririto siya sa larawan ng isang pastor. Yun ang inaabangan nila eh. Paririto ang magpapastor sa bayang Israel. Kaya dumating pastor din. Larawan niya ay pastor din. At pinatotohanan niya ng mga kasulatan. Hebreo 13:20, si Jesus ang dakilang pastor ng mga tupa. Unang Pedro 2:25, 5:4, ang pastor at obispo ng mga kaluluwa, ang pangulong pastor. Pagdating sa Mateo 24:31-46, siya ang haring pastor, the shepherd king, ang tagapagpastol at tagapaghatol. Nahaharap sa lahat ng kanyang luklukan, ng lahat ng mga tao, lahat ng mga wika at mga bansa, at hahatulan sila, pagbubukdin-bukdin, ang mga ito kagaya ng pagbubukod ng mga tupa at ng mga kambing. Ang mga tupa na pinagpalang, sabi niya, manahin ninyo ang kaharian, parong kayo sa buhay na walang hanggan. Ang mga kambing hindi tupang, sabi niya, lumayo kayo sa akin, paroon kayo sa dagat-dagat ng apoy na inihanda sa diablo at kanyang mga ngel sapagkat kayo mga sinumpa. At tulad ng sabi ko, ang magandang bagay ay ito. Sa mga nangangarap, makarating sa langit. Kung may langit. May langit. Nang ipasilip ang langit, anong sabi? Mayroong lubhang karamihan na di mabilang ng sino man. Mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan ng mga lupa at bayan at mga wika. Sila'y hindi na magugutom pa, ni mauuhaw pa man, ni hindi sila tatama ng araw o anumang init, sapagkat ang kordero si Kristo na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila at sila'y papatnugutan sa bukal ng tubig. Papastulan sila, papatnubayan sila ng Panginoon sa bukal ng tubig. Papahira ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mga mata. See? Napakaganda ng senaryong nilagay na mangyayari. At dito ako magtatapos, pansamantala, dahil may karugtong pa po ito. Nang inangkin ni Jesus siyang mabuting pastor. Paano totoong at lalong tumingkad ang liwanag na siya nga'y mabuting pastor? Lalong totoong tumingkad ang liwanag na siya'y mabuting pastor ng kanyang tanging sinabing ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Yung pong pangalawang pangungusap na yon, malaman sa katotohanan. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Yung pagbibigay ng buhay na binabanggit ni Jesus, mahalagang paksa yan sa nababasa sa Biblia. Yung sariling paghahain ni Jesus ng kanyang buhay. Yung tinatawag sa Biblia na handa at kusa na pagbibigay ng kanyang buhay. That He gave, He laid down His life ready and voluntary, with readiness and willingness. Ang dami pong talata diyan, Mateo 20:26, Marcos 10:44, Galacia 1:4, 2:20, Efesos 5:2, 1 Timoteo 2:5,
Tito 2:14, Hebreo 9:14-26, unang 1:3-16, yung pag-aalay ng buhay ni Jesus, yung sakripisyo ni Kristo, yung pag-aaying sarili niya ng kanyang buhay, yung pagbububo ng kanyang dugo, hindi maaring may santabi sapagkat doon nakabatay, nakaugnay ang kaligtasan. Hindi po ba? Yung sakripisyo ni Kristo, yung pagbibigay ng buhay niya, handa at kusa niyang ibinigay, inialay, hindi may sasantabi. Walang kaligtasan kung wala yun. There is no remission of sins without the shedding of blood. Sabi ng Hebreo, kung walang pagbububo ng dugo, walang kapatawaran, kasalanan. Walang kaligtasan, kundi sa pag-aalay ng buhay ni Jesus. Kaya malalim po ito. Nung sabi niya, binibigay ko ang aking buhay ng mabuting pastor, ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ibig sabihin, pakaisipin lang ninyo sandali. Ilarawan ninyo sa isipan nyo. Use your imagination. Iguhit nyo sa pag-iisip nyo. Kung gaano kadakila at totoo na kaganda ang kabutihan ng Panginoon. Ibinibigay niyang buhay niya bilang mabuting pastor. Ang laking sakripisyo ang ginawa ni Kristo. Kaya kung minsan nga, parang medyo may tama pero may konti ding hindi tama yung madalas sinasabi ng marami. That salvation is free. Na ang kaligtasan ay walang bayad. Bagamat sinabi sa Biblia din yan sa Efeso 2. Walang bayad. Pero ang totoo may bayad din. It cost the life of Christ. Buhay ang pinantubos. Sabi nga ni Apostol Pedro, hindi kayo tinubos sa pamagitan ng ginto at pilak o ng mahalagang bagay, kundi ng dugo ni Kristo. Ibig sabihin, buhay ang inialay, matamasa lang natin ng kaligtasan. Kaya hindi po biro-biro itong sinabi ni Jesus na buhay ko, binibigay ko. Isipin nyo, hindi niya pagkakait, kapalit niya, buhay, maligtas lang. Magkaroon lang ng pagliligtas. Pero ang sabi niya, dahil, may salita siyang dahil. Sa Grego, ang salita noon ay huper. Dahil sa mga tupa. Anong ibig sabihin ng dahil doon? Yung huper sa Grego. Pakinggan nyo. Kasi hindi natin maintindihan sabi, binibigay ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Pero yung maiksing salitang dahil doon, huper, sa Grego, ito ang ibig niya sabihin. Ang dahil doon, sa salitang Grego na huper, ang ibig sabihin, alang-alang lamang sa kanila. Para nga sa kanilang kapakanan. Mahigit na ginigiit nga sa lahat, sila ang dapat. Anong pinakikita? Anong sabi ng Panginoon, bilang mabuting pastor, ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa, alang-alang sa mga tupa, alang-alang lamang sa mga tupa, para lamang sa aking mga tupa, higit sa lahat, inuunan niyang minamahalaga ang mga kanya. Yun po ang dinidiinan doon, yun ang ginigiit. Na napakasarap na dinggin sapagkat sa Panginoon pala,
bilang siya'y mabuting pastor, at kung tayo kasamang binibilang sa mga tupa sa kanyang kawat, isipin nyo, tayo ang kanyang pinakauna na pinakamahalaga sa kanya. Ang ibig sabihin nun, parang sa Ingles, tayo ang first choice. Tayo ang first preference. Tayo yung unang gusto niya na maligtas. Wala siyang gustong maligtas, kundi ang mga kanya. Sabi ng Biblia, Ikalawang Pedro 2:9, nalalaman ng Panginoon kung papaano iligtas ang mga kanya. Kung merong uunahin ng Panginoon, kung merong gugustuhin ng Panginoon na iligtas, ay ligtas niya ang mga kanya. Bilang mabuting pastor, binibigay niya ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga tupa. Mga kapatid, magwakas ako. Kaya napakalaga nitong ating usapin, aralin pagkain, sapagkat tulad ng sabi ko, ito'y merong tutong kinalaman sa katiyakan ng kaligtasan. Walang pag-aalinlangan, no cabe duda, sabi nga sa Kastila, na gusto-gusto natin makatiyak na tayo makaranas ng makaligtas. Maliban dun sa ayaw tumino o magtino. Yung ayaw mangyari sa kanilang metanoia, na mali na pala ang kanilang tinutungong landas, ayaw pa nilang bumalik. Malayo na pala sila para matupang naglagalag. Nalalayo na pala sila sa Panginoon. Mahaba na pala ang kanilang pagtalikod. Hiwalay na pala sila sa Panginoon. Ayaw pa rin bumalik. Ayaw pa rin tumino o maging matino. Yan ang ibig sabihin ng metanoia, di ba? Ayaw nilang bumalik sa tuwid. Ang iba naman na ayaw nilang mabago ang isip. Ayaw nilang tumino. Ayaw nilang magpalit ng isip. Ayaw nilang magbago, tungo sa kanilang kabubuti. Mukhang wala na tayong magagawa sa mga ganoon. Baka maaari na lang sabihin natin, bahala ng Panginoon sa kanila. Ibig ng Panginoon ng lahat ay maligtas. Hindi ibig ng Panginoon ang sino man ay mapahama. Ngunit kailangan magsisi, tumino, magpakatino. Salamat sa Panginoon. May katiyakan ng kaligtasan sa 1 Jes 11, 14, 26 at 28. Ang sabi ng Panginoon, ang aking mga tupa, nakikilala ko sila. Yung mga inaangkin ng Panginoon na kanyang pag-aari, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang gan. Kailanman ay hindi sila mapapahama. Minsan sinabi ko na sa original na salin sa Grego, hindi basta sinabing kailanman ay hindi sila mapahama, kundi nulit-ulit ang salitang no, no, and no. They shall never, never, never perish. Talagang magiit, madiin na sinasabing hindi, hindi at hindi, kailanman at kailanman at kailanman.
ay huwag mapahamak ang mga nasa Panginoon. Yan po ay common sense. Pag-aari ba ninyo, ipapahamak ninyo? Tayo nga may sentido común. We have that common sense, plain common sense, that we will not allow, never to allow what we have to perish. Diba? Palagi ko nga sinasabi, kasi yung Pilipino, minsan nakakatawa eh. Nagkakasunugan, di ba? Isipin mo yung TV, black and white, hindi na nga umaandar yun eh. Ilalabas pa. Bubuhatin pa yung refrigerator na kinakalawang na, hindi na nga ginagamit. Di ba? Ilalabas yung mga damit sa kanilang aparador na tinatanga na, wala na sa uso, punit-punit, inaamag, ililigtas pa rin. Mga gamit na wala ng silbi, pero ililigtas at ililigtas ng dahil sa ang mga ito'y sa kanila, pag-aari nila. Ganon din sa Panginoon. Kung may iyon na siyang ililigtas, kung may masigit siyang minamahalaga bilang mabuting pastor, ang ililigtas at ililigtas niya ay ang mga tupa sa kanyang kawan. Hindi magiging mabuting pastor ang Panginoon kung pababayaan niya ang mga kanya. Nakita niyo? Kaya sinabi niya, ako ang mabuting pastor. Ang sabi ko sa nakaraan, talagang sali niya, ako ang pastor, ang mabuti. I am the shepherd, the good. Kasi ang gusto diinan yung the good, ang kalos sa Grego. Masasabi ba nating mabuti ang Panginoon kung pabaya siya sa mga kanya? O kayo man, aayawin yung sasabihan kayo, ano ka, pabaya ka? Mga sarili mo, pinababayaan mo, pag-aari mo, hindi mo binabantayan? Hindi ba? Mabuti ka bang tao, no? Hindi. Ganon din ang Panginoon. Kaya siya'y mabuti. Ano sinabi niya? Yung may-ari at hindi upahan, hindi niya iiwanan, pababayaan ang mga kanya. Yung upahan, yung hindi talagang pastor. Dumarating ang kalaban ng oso, ang lobo. Pababayaan niya sapagkat wala siyang malasakit. He doesn't care at all. Kung mga pahamak sila, hindi kanya eh. Pero dahil ang Panginoon siyang may-ari ng mga kanya, siyang mabuting pastor sa kanyang mga tupa, hindi niya iiwanan ni pababayaan man. Yung pangako ng Panginoon na matanda pa sa lumang tipan, at nariyan sa bagong tipan, ang sabi, He will never, never, never leave you nor forsake you. Hinding-hindi kayo pababayaan ni iiwan man ng Panginoon. Kaya lang, ang tanong, kung kayo'y sa Panginoon, kayo ba'y sa Panginoon? Kayo ba ay mga tupa ng Panginoon sa kanyang kawan upang siya ang inyong mabuting pastor? Iniiwan ko sa inyo yan. Nakatanungan upang pagbulayan natin. Tayo pong lahat ay tumayo sa mandali at manalangin. Aming Panginoon at aming Diyos, kami po ay lubos-lubos na nagpapasalamat sapagkat
binibigyan mo kami ng panahon at pagkakataon na makarinig ng iyong tinig na mangungusap sa bawat isa sa amin. Napakaganda ng iyong paalala sa amin na naway tiyakin namin at siguraduhin namin na kami mayroong katiyakan ng kaligtasan. Na naway makatotohanan naming kilalanin si Jesus sa aming buhay na siyang Kristo, ang Mesyas na tagapagligtas. Wala kaming kaligtasan maliban sa Kanya. Salamat po sa Kanyang pangusap na siya'y mabuting pastor at binibigay niya ang Kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ito yung mga pananalita na nagbibigay ng kasiguraduhan, ng katiyakan, na kung kami sa Kanya, hindi niya kami pababayaan. At nakakatiyak kaming hindi kami mapapahamak. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Napakasarap na damain at danasin sa buhay namin na ang Panginoon namin ay mabuting pastor. Na kahit buhay niya, hindi niya ipagkakait at hindi niya pinagkait, maligtas lamang kami. Nakapanliliit sa aming mga sarili kung tutuusin. Bakit kami minamahalaga sa Kanyang paningin? Ngunit napakasarap, Panginoon, na damay ng Panginoon namin ay papahalaga. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Patuloy mo daw ang basbasan ng bawat isa sa aming pakikinig ng iyong mga salita at ito ang aming dalangin.